A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 87 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga po ay February 25, 2026 and for our next Bible Character Edition ay patungkol kay Joshua. So sino ba si Joshua by the concept of Pastor Russell? It is about courage rooted in God's Word. So Joshua was the servant of Moses. He first appeared as a young helper and soldier. Doon pa lang sa Exodus ay makikita na natin siya. He stayed near the tent of meeting where God spoke with Moses. He was also one of the 12 spies who trusted God when others were afraid. After Moses died, God chose Joshua to lead Israel into the promised land. Joshua must have felt afraid. He was now leading a whole nation. But God spoke clearly to him, "Be strong and courageous, for the Lord your God is with you wherever you go." God did not tell Joshua to be brave because he was strong. God told him to be brave because God would be with him. God also told him to keep the book of the law on his lips and in his heart. True courage comes from trusting God's word and God's presence. Joshua's leadership shows God's covenant faithfulness. The promise to Abraham continues not because of human strength, but because of God's grace, sovereign grace. Joshua's name means the Lord save, and it is the same name as Jesus. Joshua brought Israel into an early land, but Jesus brings his people into eternal rest. Courage is not self-confidence, it is a confidence in God's presence or God's promises. Now, for our scripture reading, ito ay mababasa natin sa Joshua chapter 1. So, dito tayo mag-focus sa chapter 8 to 9. So, chapter 8, it says, "Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." So, ang Diyos po ang nagsabi nito kay Joshua nung siya nga po ay ato na yung magiging leader ng Israel dahil nga wala na si Moses. So, para naman sa ating mga katuruan, tatlong katuruan. And dito sa ating katuruan, pinopoint lang dito ay we cannot lead ng walang alam sa Biblia. Sa salita ng Diyos, leading that is aligned to the will of the Lord, ayun dapat yung ating ginagawa. Since kahapon, pinag-usapan na rin natin about leadership. And point number one, the Word of God is indispensable to individual, families, and nation. When we say indispensable, meaning wala. Kumbaga, hindi pwedeng wala sa buhay natin, mga tao, yung salita ng Diyos in all aspect of our life. Because it is impossible to do it with peace. Impossible na maging success tayo sa ating ginagawa na may kapayapaan kung wala naman doon ang Diyos. Kung wala, hindi naka-align doon yung sa kagustuhan ng Lord. Ito nga yung will of God. If it is apart from the principles of God, marahil may success kang makikita such as yung financial stable, yung growth ng business natin, yung magkaroon tayo ng family, healthy family. But apart from His principle, there is hollows or kumbaga may void tayo sa ating mga puso na hindi pa contented or hindi pa nafu-full. And there's a lot of feels void in your heart. There's always pain and suffering. Kahit na sabihin natin financial stable ka, meron ka pa ring pain and suffering na nararanasan. Palaging may kulang o minsan pa ay nahihirapan tayo, may paghihirap. And pangalawa, the Word of God is meant to be read, meditated on, and obey. Ang salita ng Diyos, inihayag yan para ating basahin at pagmuni-munihan o contemplate. Bakit? Dahil sa Biblia, ang salita ng Diyos karaniwan ay hindi direkta. Hindi direkta sinasabi ng Diyos yung huwag mong gawin, ito yung gawin mo. Yung kung ano yung nararanasan natin in our
life right now. Like, yung mga fables, ayun, yun yung best example na hindi direkta nagpapaalala ang Diyos sa atin. Each life story or story of characters always have meaning behind. Kaya yung pagbabasa natin ng Biblia ay dapat pinagninilay-nilayan natin, hindi natin ina-understand directly kung ano yung sinabi doon. But let's find or hanapin natin, isik natin yung true meaning or reason behind every story, every fables about Christ and to our life. Lagi yang konektado sa buhay ni Kristo at konektado sa gustong buhay na ibigay sa atin, yung ibibigay sa atin, yung binibigay sa atin ng Diyos. Kaya it is very important to pray for Holy Spirit kapag tayo nagbabasa ng Biblia. Mahalagang humingi tayo ng guidance through the Holy Spirit para hindi tayo mag-rely on our own understanding and to Him na rin na i-reveal yung purpose niya sa atin. And ayun nga, sabi sa Joshua 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate it day and night. So you may be careful to do everything written in it. Kaya maging maingat tayo sa pagbasa at pag-unawa itong ang Biblia. And dahil kung babasahin din natin to, we will gain, sabi nga dito, you will be prosperous and successful. So, may benefit palagi ang kagustuhan ng Diyos for us. And, syempre, obeyed. Inihayag at ipinaunawa yan sa'yo upang sundin mo. Hindi lang para maging dagdag kaalaman sa'yo. It's not merely information, it is instruction on how you should live your life. And pangatlo, the Word of God guides individual and nation toward prosperity and success. Ang salita ng Diyos, hindi naman ito meant to harm us. And yes, minsan sa ating buhay, nakakaranas tayo ng pain in obeying. Kasi nga yung mga sakripisyo, ganyan. But that is God's way for you and for everybody na rin toward prosperity and success. Because without those guide, yung mga challenging, yung mga pain, yung journey we cannot have, in our journey, we cannot have discipline to handle His biggest blessing. Kung nire-reject natin yung pain, yung suffering, paano tayo matututo i-handle yung biggest plan sa atin ng Diyos, yung biggest blessing na ipine-prepare niya para sa atin. So, let's take it as our opportunity to grow na rin kahit na gaano ba kabigat yung mga pagsubok natin sa ating mga buhay. Sabi nga ng Diyos again, be brave and courageous. And application, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number 1, read the Bible, meditate on it, and apply its principle. So, kung babasahin natin ng Bible, dapat inuunawa rin natin siya with the help of the Holy Spirit and i-apply natin ito sa ating mga buhay. Again, hindi lang ito basta impormasyon na ina-add lang natin sa ating mga isipan. Make time to the Word of God. Magbigay oras tayo na magbasa ng kanyang mga salita. 1 chapter in a day, then that's okay. That's fine. And make devotion kung gusto mo rin. Gumawa ka ng video or journal devotion para mas lumalim pa yung pagkilala mo sa Diyos or di kayo pag sa katulad nga itong ginagawa natin, devotion, pwede nating balikan anytime kung may naalala man tayo na sa ating buhay na related sa gantong devotion. And kung paano natin bigyan oras yung leisure time natin, dapat masigitan pa natin when in terms of communing with our God. Read His Word, meditate on it, and apply. Dapat sinasabuhay natin. Don't let it be just information in you. Hindi lang dagdag informasyon sa atin again. And pangalawa, apply the Bible principle to your family, school, and workplace. Siyempre, una sa ating mga sarili, ina-apply natin yung mga principle ng Biblia sa ating mga sarili. And God will fix you first, and hindi yun dapat nagtatapos lang sa iyo. Hindi lang to nag-i-stay sa atin, no, inai-stack sa atin lang. And dapat through you, God will fix your family as well. Yung komunidad mo, yung environment mo, inaayos rin ng Diyos kapag naayos ka na ng Diyos. Or kung baga, nagpapaayos ka na sa Diyos at nagpapagamit na rin.
And apply the Bible principle kung saan man tayo dalhin ng Diyos. Lahat ng lugar, lahat ng sitwasyon na pinagdalhan sa atin ng Diyos, hindi man yan ganun ka-perfect para sa ating mga paningin, etong sitwasyon na to, inilaan ka dyan ng Diyos dahil may purpose yun. Dahil maari nga or marahil na gusto ng Diyos, doon mo i-apply yung mga natutunan mo, yung mga ipinakita niya sa'yo through reading His words. And pangatlo, pray for the advancement of the gospel and the prosperity of our nation. Pray for everybody to hear the gospel. Pray for them to know our Lord kahit may pagkatigas ang kanilang mga puso. Tandaan natin, hindi tayo ang nagbabago sa ibang tao, kundi ang Diyos. Ginagamit lang tayo upang marinig nila yung salita ng Diyos. And let God move through you. Hindi ikaw agad ang magpo-force to them na makilala ang Diyos. Hayaan mong gamitin ka lang ng Diyos para makilala ng ibang tao ang Diyos. And reflection, pag ninilay-nilayan natin naman, why did God command Joshua to meditate on the book of the law before leading the people into the battle? So, parang sa atin lang din. Bakit gusto ng Diyos sa atin na pag nilay-nilayan natin yung Biblia sa pagbasa ng kanyang mga salita, bago tayo humaharap sa bawat, mula sa maliliit hanggang sa malalaking pagsubok natin sa ating mga buhay. At bago tayo totally magtapos, let's have a short prayer to close this devotion. And let's pray, everybody. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion, Panginoon, na tinulungan niyo kami, Panginoon, na maunawaan muli ang inyong mga salita, Panginoon, na niremind niyo kami, Panginoon, na yung principle ninyo, Panginoon, Bible principle ay dapat namin binabasa at minimeditate, Panginoon. Panginoon, salamat dahil sa kabila ng afraid, worry na naramdaman ni Joshua, Panginoon, ay nanatili ka sa kanyang tabi, Panginoon. At salamat, Panginoon, at mula sa kanyang kwento, Panginoon, ay pinaalala mo sa amin, Panginoon, na kahit kami, Panginoon, na matakot at mapanghinaan ng loob, Panginoon, you always remind us, Lord God, na nasa tabi ka lang namin, Panginoon. We have to be strong and courageous, Lord God, sapagkat hindi mo kami iniiwan, Panginoon, hindi mo kami inaabandon na sa kahit anong sitwasyon, Panginoon. Panginoon, again, maraming salamat, Panginoon, sa bawat biyaya pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw, Panginoon, at patawarin mo na rin kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa mga nasasadya at hindi nasasadyang mga pagkakasala, Panginoon. At ayun naman po, Panginoon, manguna ka sa bawat daraanan namin, Panginoon, magliwanag ka, Panginoon, at dakilain ng bawat tao mula sa aming buhay. Yun lamang po, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan tayo, na pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.